Pakibukas nga po tayo sa ating mga Biblia sa aklat po ng Daniel, chapter 6. Verses 4 to 12. Makita na po ba natin? Tayo po tayo. Sige, sabay-sabay po nating basahin. Then the other administrators and high officers began searching for some fault in the way Daniel was handling government affairs. But they could not find anything to criticize or condemn. He was faithful, always responsible, and completely trustworthy. Verse 5, so they concluded, our only chance of finding ground for accusing Daniel will be in connection with the rules of his religion. Verse 6, so the administrators and high officers went to the king and said, Long live King Darius. We are all in agreement. We administrators, officials, high officers, advisors, and governors that our king should make a law that will be strictly enforced. Give orders that for the next 30 days, any person who prays to anyone, divine or human, except to you, your majesty, will be thrown into the den of lions. Verse 8, and now, your majesty, issue this and sign this law so it cannot be changed, an official law of the Medes and Persian that cannot be revoked. Verse 9, so King Darius signed the law. Verse 10, But when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room, with its window open towards Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his God. Then the officials went together to Daniel's house and found him praying and asking for God's help. Verse 12, so they went straight to the king and reminded him about his law. Did you not sign a law that for the next 30 days, any person who prays to anyone, divine or human, except to you, your majesty, will be thrown into the den of lions? Yes, the king replied. That decision stand. It is an official law of the Medes and Persian that cannot be revoked. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Panginoon, samahan mo nga po kami, Panginoon, sa pagbubulay-bulay na iyong salita sa gabi na ito. Patuloy nga, O Diyos, na mahayag, Panginoon Lord, kung ano yung nais mo, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong krus at patuloy ka po naming mapapurihan. Buksan mo po ang aming mga isip at puso, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita. Patuloy na inihahabilin ko lamang po sa iyo, Panginoon, ang gabi na ito. At patuloy, O Diyos, salita mo lamang ang aking maipahayag sa kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong maupo. So dito po makikita po natin na doon po sa verse 6, si Haring Dario ay humirang ng 120 gobernador na itinalaga sa kaharian. Amen po. So, pinili po niya yung 120 na tao na ito upang maging tagapamahala sa kanyang kaharian. Pero kumuha pa rin po siya ng 3 na pinaka-leader. Isa po si Daniel doon sa napili na maging tagapanguna, doon sa 120 na prime minister na kanyang itinalaga. At habang nangyayari po ito, nakita po niya na kakaiba si Daniel. Doon po sa verse 3, ang sabi po doon, si Daniel ang naging pangunahin sa 3 tagapamahala at sa mga gobernador dahil sa pambihira niyang karunungan. Amen? So makikita po natin dito na si Daniel, bagamat siya ay isang slave, isa po siyang bihag na dinala sa Babylonia nung kanyang kabataan. At ngayon po, ayon dun sa nabasa ko na commentary, siya ay nasa 80 years old na. So nung time na yon, matanda na po si Daniel. Pero isa po siya sa napili upang mapagkatiwalaan ng hari. Amen po. So,
Ito pong mga pinili na ito, sila po yung mangunguna sa kaayusan ng kaharian at nung mga lugar na, nakapalibot sa kanila, yung nasasakupan po ng hari. Ito po yung para sa katahimikan, sa kapayapaan ng kaharian ng nasasakupan ni King Darius. Yun din po, sila din po yung mamamahala dun sa mga pinagkakakitaan. So sila pong lahat, 120 po na kung sa atin po mga bara-barangay, no po, na may sa isang barangay meron siyang itinalaga na tagapamahala. At yung 3 po na pinili, sila po yung pinaka-head. Sa kanila po magre-report, kumbaga, yung 120 na mga napili na ito. Amen po. So dito po, sila rin po yung mag-aasikaso ng mga iba't ibang reklamo mula po sa bawat bayan, mula po sa bawat barangay. So sila po ay pinagkakatiwalaan talaga at pinili upang maging tapat na lingkod ng hari. Amen po. So, sabi po doon, di ba, King Darius decide to divide the kingdom into 120 provinces and he appointed a higher officer to rule over each province. So, yun po. So makikita po natin dito na nakita nung hari yung abilidad ni Daniel. Kaya siya yung gustong gawing pangunahin. Bukod dun sa 120, dun sa 3 napili, siya pa rin yung pinaka-head. Amen? So buhat po sa pagiging isang bihag. Siya po ay laging nakakapaglingkod ng may katapatan dahil palagi po siyang tapat sa Panginoon. Amen. Sa mga nakaraang chapter po, kung nabasa po natin ang Book of Daniel, siya rin po yung nag-interpret ng dream ni Haring Nebuchadnezzar. Amen po. So, siya po ay kilala na. Yung kanyang kaalaman ay alam na doon sa kaharian. Amen po. So, after 70 years of faithful service, this former slave become prime minister of the most powerful government in the world. So, kahit po doon sa kanyang edad, doon sa kanyang katandaan, siya pa rin po ay pinili. Hindi po tiningnan nung hari na siya ay matanda na baka wala na siyang magawa, kundi ang nakita nung hari, yung kanyang mga kakayanan. Amen po. So, yun. Yung pong title ng ating pag-aaralan ay Firm Faith in the Face of Challenges. Yan, sa kabila po nung mga daraanan ni Daniel, titingnan po natin na yung kanyang pananampalataya, kung paano nananatili yung kanyang firm faith sa Panginoon. Amen po. So, una po makikita po natin dito, he attracted many foes. So, sa verse 4a po yun. So, dahil po siya ay pinagkakatiwalaan ng hari at siya yung pinili. Amen. Dahil siya yung pinili na maging pinaka-head nung lahat ng mga pinuno pa. Kumbaga, pangalawa na siya doon sa hari. Siya na yung pinaka magre-report sa hari. Amen po. So, siya po ay, yung pong kanyang mga kasama ay nagseselos na sa kanya. Amen. So, yan po, jealousy of his peers. So, ito po yung mga taon. Ito yung mga tao na mga kapareho niya ng posisyon. Pareho niya ng mga nalalaman. Doon sa grupo nila, pero hindi sila yung napili. Amen. Pamilyar po ba yon? Marami po ba ganon? Sa ating pong kapanahunan, marami nang ganon, di ba? Yung gusto nila, sila yung ilagay doon sa posisyon. Amen. Ganito po yung kasamahan niya. Yung dalawa, di po ba 3 sila? Yung dalawa pa na kasamahan niya, ang gusto nila, sila yung mapili ng hari. So ito yung dahilan kung bakit nagagalit sila kay Daniel. Siguro sabi nila, isa ka lang bihag, isa ka lang alipin, tapos ikaw yung magiging, ikaw yung aming susundin, ikaw yung yuyukuran namin. Samantalang kami yung mga taga rito sa Babylonia. Amen? Sa panahon po natin,
may mga pagkakataon o baka meron na tayong mga senaryo na nangyari sa atin yung mga ganong bagay na hindi man natin gusto na tayo yung mapwesto, pero kung tayo yung napwesto, merong mga tumututol, merong mga humahadlang. Totoo po ba yon? Amen. Pero, bakit nga ba hindi yung iba? Bakit si Daniel? O bakit tayo at hindi yung iba? Kasi, alam ng Panginoon kung sino yung karapat-dapat doon sa posisyon. Amen? Kahit na sino gagamitin ng Panginoon para ikaw ay maluklok doon sa pwesto na gusto niyang pagdalan sa'yo. Kita natin si Daniel, isa siyang bihag. Isa siyang alipin. Pero dahil sa kanyang katapatan sa Panginoon, kahit na maraming nagagalit sa kanya, dito, dahil doon sa nakita ng hari na abilidad niya, nagagalit sa kanya yung mga kasamahan niya. Pero hindi naman siya yung nagsabi sa hari na ako yung piliin mo, mahal na hari, di ba? Yun ay isang pagkilos ng Panginoon sa buhay ni Daniel. Amen. Dahil siya ay tapat sa Panginoon. Amen po. So, marami na pong haters si Daniel. Amen po ba? Marami na siyang haters kasi tumataas na yung posisyon niya. Minsan, sa buhay natin, dumadami yung haters natin kapag umaayos yung buhay natin, kapag pinipilit nating baguhin yung ating mga pangit na nakagawian. Sinasabi nila, ganyan na yan mula nung nakakilala sa Panginoon, nagbago na. Pero kapag ganun po yung sitwasyon, hihinto po ba tayo o magpapatuloy tayo? Si Daniel po, pinili po niya na sa kabila nung ganito na maraming sa kanyang nagagalit, na marami na siyang haters. Ang gusto pa rin po niya, maglingkod sa Panginoon. Amen? So yung dalawang kasamahan niya at yung mga kasamahang gobernador, mga leaders, naghahanap sila ng mga ibibintang kay Daniel. Gusto siyang hatakin pababa. Amen? Gusto nung mga kasamahan niya, hindi matuloy yung plano ng hari na ilagay siya sa mataas na posisyon. Pero hindi yon ang gusto ng Panginoon. Ang Diyos ang nagluklok sa kanya doon. Ginamit yung hari. Sa buhay po natin, kahit hindi mananampalataya, kayang gamitin ng Panginoon para tayo mapagpala, para tayo ay tumaas, para tayo ay umangat. Kung makikita lamang po sa atin yung pagiging matuwid, yung pagiging matapat. Hindi po natin dapat tingnan yung mga nagagalit sa atin. Dapat po ipanalangin natin sila. Amen po? Amen. So, nagagalit sa kanya yung mga walang pagkakilala sa Panginoon. Sa atin, marami ding magagalit. Kapag tayo ay nagiging matuwid, kapag tayo ay sumusunod sa Panginoon. Kapag tayo ay lumalago, nagagalit ang kaaway. Hinihila tayo pababa. Katulad nung mga kasamahan ni Daniel na mga tagapanguna, hinihila nilang pababa si Daniel. Pero kung meron tayong matatag na pananampalataya, anuman yung gawin ng mga nagagalit sa atin, nung mga kalaban natin, hindi tayo hihinto. Amen? Na magpapatuloy lang tayo sa kabila ng mga bagay na yon. Amen po? Amen. So, the other rulers of the kingdom were jealous of Daniel and sought to destroy him. Sabi nila, Hebreo siya eh. Isa lang siyang alipin. Bakit kailangan tayong sumunod sa kanya? Tayong lahat merong mga hindi magandang nakaraan. Tayong lahat merong mga hindi magandang pinagmulan. O may mga naranasan tayo na hindi maganda. Pero wag natin hayaan na ang mga bagay na yon yung magpahinto sa atin
sa ating pagpupuri sa Panginoon. Amen po. Amen. Huwag po natin hayaan na yung kaaway ay magkaroon ng pagkakataon upang tayo ay hilahin pababa. Amen? Amen. So, dahil po doon, yung mga kasamahan niya na dapat ay kasama niyang gumagawa ng tama para sa hari, para sundin yung utos ng hari, yun yung mga tao na gumawa, nagplano para siya ay maparusahan. Amen? Pero makikita natin dito, sa kabila ng mga bagay na yon, si Daniel ay nananatili lang na tapat sa kanyang mga ginagawa. Amen po? Kaya't sinabi nila, wala tayong mabibintang sa kanya maliban sa kanyang relihiyon. Amen? Pwedeng may mga tao po na ganun din yung tingin sa atin. Na titiranin tayo doon sa ano yung ginagawa natin. Hindi po tayo laging tama kahit po mananampalataya tayo dito. Kahit po tayo ay mga nakakilala sa Panginoon, nakakagawa pa rin po tayo ng mali. Pwede nilang sabihin, kala ko ba Christian ka? Bakit ganyan ka? Pero isipin po natin, hindi tayo perpekto. Kaya nga po tayo nagpapatuloy sa Panginoon para patuloy tayong mabago. Huwag natin hayaan na yung mga nagagalit sa atin ay magtagumpay. Huwag natin hayaan na yung mga tao na tumutuligsa sa atin magtagumpay. Amen po? Amen. So, pangalawa po, he acted more faithfully. Sa verse 4b, ang sabi po doon, he was faithful, always responsible, and completely trustworthy. Amen? So, sa kabila po nung maraming nagagalit sa kanya, sa kabila po nung mga tao na gusto siyang pahintuin, yan. Go baby. Sa kabila po nung mga tao na gusto siyang paalisin doon sa pwesto na pinaglagyan sa kanya nung hari, nanatili po siyang tapat. Amen? Responsible at mapagkakatiwalaan. Amen? So, imbis na magalit siya, imbis na huminto po siya, lalo po siyang naging matapat. Amen? Lalo po niyang pinagbuti yung lahat ng kanyang mga ginagawa. Amen po? So, dito makita natin, he was faithful to every trust, dealt fairly between the sovereign and the subject, and took care that neither should be wrong, so that there was no error or fault to be found in him. So, doon sa lahat ng ipinagkatiwala sa kanya, palagi niyang ginagawa yung kanyang the best. Amen? At dapat po, ganun din po tayo. Na kahit na ano yung sabihin ng iba, gagawin natin yung pinaka-the best natin para sa Panginoon. Amen po? Amen. So, sabi doon, para hindi siya kakitaan ng anumang pagkakamali at walang makita sa kanya na ginagawa niya na hindi tama. Amen? Imbes na huminto siya, imbis na tingnan niya yung mga nagagalit sa kanya, imbis na intindihin niya sila, ang ginawa niya ng maayos yung mga iniatang sa kanya. Bawat isa po sa atin, merong mga task na pinagkatiwala sa atin. Amen? Totoo po ba yun? Lahat tayo merong mga ginagawa at mga dapat gawin sa ating pamilya, sa ating ministeryo, sa ating sarili, bilang tao, meron po tayong responsibility. Amen po? At yun po ay dapat nating gawin ng maayos. Amen po? Amen. So, he was not charged with any... Sunod na. He was not charged with any treachery or dishonesty, but not even with any mistake or indiscretion. So, hindi po siya nandaraya o hindi siya gumagawa na anumang bagay na hindi niya tiningnan o sinuring mabuti. Lagi po siyang maingat sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang pagdidesisyon. Amen. Lalo niyang pinagbuti yung lahat ng kanyang mga ginagawa.
Lalo niyang ginawa yung the best na kaya niyang gawin. Amen? Ayaw niya na may makikita sa kanya na hindi tama o mapagbintangan siya na siya'y nandaraya o hindi siya nag-iingat dun sa kanyang mga desisyon. Amen? So tayo po dapat din po na lagi tayong maingat. Lagi po natin gawin, hindi po tayo mandaraya o kailangan po lagi tayong tapat dun sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Amen. Hindi man po, kung gagawa po tayo ng isang bagay na hindi maayos at hindi nalaman ng tao, pero nakatingin po sa atin ng Panginoon. Nakikita po tayo ng Diyos. So dapat po, lagi tayong tapat dun sa lahat ng ating ginagawa. Lagi po nating ginagawa yung ating pinaka-the best. Amen po? Amen. So, he never made any blunder nor had any occasion to plead forgetfulness for his excuse. So, hindi po niya sinasabi na, sorry, nakalimutan ko. Sorry, nawala sa loob ko. May pinapagawa nga po pala kayo, pero nakalimutan ko. Amen? So, dapat po, meron tayong focus. Dapat po, alam natin kung ano yung dapat natin gawin, kung kailan natin yun dapat gawin. Amen po? Amen. So, hindi po natin dapat nane-neglect yung mga bagay na dapat natin ginagawa. Lalo na po pag ito ay para sa Panginoon. Amen po? Amen. So, ito po ay mga bagay na ginawa po ni Daniel dahil gusto po niya, palagi po siyang nakaugnay sa Panginoon. Lagi po siyang tapat dun sa lahat ng mga ipinapagawa sa kanya. Mula po nung nadala siya na bihag hanggang sa ganitong edad po niya, na sabi doon 80 years old na siya. Hindi po madali yon, no? Siguro po si Daniel palaging nakikipag-usap sa Lord. Kaya kapag may dumarating na pagsubok sa kanya, nahaharap niya ng maayos. Amen po? Ganon din po tayo. Kung lagi po tayong nakaugnay sa Panginoon, pag dumarating yung pagsubok sa buhay natin, kaya po natin harapin. Amen? Kung may kakulangan, kung may sakit, kung may problema, kaya nating harapin. Kasi palagi tayong nakaugnay sa Panginoon. Amen? Amen. So, lahat po ng mga bagay na pinapagawa sa kanya ay ginagawa niya po ng may pag-ibig. Amen po. So number 3, he activated more faith. Sa verse 10 to 12, sabi po doon, but when Daniel learned that the law had been signed, he went home and knelt down as usual in his upstairs room with its window open towards Jerusalem. He prayed 3 times a day, just as he had always done, giving thanks to his Lord. Then the officials went together to Daniel's house and found him praying and asking for God's help. Amen? So, nang malaman po ni Daniel na nalagdaan na yung hiniling ng mga kasamahan niyang mga administrators, hindi po siya pumunta sa hari para sabihin na, mahal na hari, hindi po ako kasama dun sa mga tao na nag-approve o humingi sa inyo na ilagay yung batas na yon. Kundi ang ginawa po niya, umuwi po siya. Amen? Umuwi po siya, umakyat po siya sa kanyang kwarto, at dun sa tapat ng bintana, siya ay lumuhod at nanalangin. Humingi ng tulong sa Panginoon. So kapag meron po siyang nararanasan na mga hindi magandang bagay, kapag meron po siyang nalalaman na against sa kanya, ang ginagawa niya po, lumuluhod siya sa Panginoon. Amen? So, doon po sa verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. So, sabi dito, Daniel was confronted with a test of loyalty. He was a loyal subject of his king, yet he know that the king of kings deserve a higher loyalty.
Daniel refused to give to the government the measure of obedience that belong to God alone. So kahit na po napirmahan na, kahit natataka na ng singsing ng hari yung utos na walang mananalangin sa loob ng 30 araw. Ano pong ginawa ni Daniel? Umuwi sa kanila, nanalangin. Kaya po ba natin hindi manalangin sa loob ng 30 araw? Hindi po, di ba? Yung isang araw lang po na hindi tayo manalangin, iba na po yung pakiramdam natin, di po ba? Ito po yung utos ng hari na 30 araw, walang mananalangin, walang sasamba sa kahit na sinong Diyos, maliban sa Kanya. Dahil po ito dun sa mga kaaway ni Daniel, na ginatungan po nila yung mahal na hari. Mahal na hari, ipag-utos niyo po na ganito. Dahil yung mahal na hari, pabor sa kanya, na siya lang yung sasambahin. Pumayag. So, ganun po yung mga walang pagkakilala sa Panginoon. Nakapokus po sa kanilang sarili, yun po yung kanilang tinitingnan. Pero dahil po itong si Daniel ay isang tao na may pagmamahal sa Panginoon, na merong firm faith sa Panginoon, hindi po niya ginawa. Hindi niya ipinagpalit yung kanyang pananampalataya. Pinili niya kung sino yung susundin niya. Yun bang tao o yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran? Amen? So, pwedeng isipin ng iba na mahirap yung ginawa ni Daniel. Pero para kay Daniel, yun ay isang paraan kung paano niya mapapapurihan at maipapakita yung kanyang pagsamba sa kanyang Diyos. Amen? Hindi po hadlang ang anuman kung gusto nating sumamba sa ating Panginoon. Katulad po ni Daniel, hindi po siya kayang hadlangan. Kahit po ano yung magiging kaparusahan. Alam niya po, di ba? Sinabi, itatapon sa kulungan ng mga leon. Pero ano po yung ginawa niya? Umuwi pa rin siya. Ano po sabi? He prayed in his upper room. Siya ay umuwi at siya'y nanalangin. Ganun po yung ginagawa natin, di ba? Ano man yung sitwasyon natin, maganda man o pangit, tayo ay nananalangin. Amen? Amen. So, ito po ay isang panalangin na hindi para ma-impress yung iba, kundi para ma-impress niya ang Lord. Kasi alam niya, pwede siyang ipapatay dahil dun sa kanyang gagawin . Pero ginawa pa rin niya kasi mas tinitingnan niya yung kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Amen. Second, he prays and give thanks to the Lord. He prays and gave thanks to the Lord. So, siya ay nanalangin, siya ay umakyat dun sa kanyang kwarto, siya ay nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon. Meron po ba siyang, kung titingnan po natin, dapat po ba siyang magpasalamat dun sa sitwasyon niya? Na siya ay itatapon sa kulungan ng mga leon kapag siya ay, pag ginawa niya to? Pero walang anuman sa kanya kung itatapon siya sa kulungan ng mga leon. Ang gusto niya, magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. So, great prayer is filled with thanksgiving. Prayer and praise should always go up to the heaven. In his prayer and thanksgiving, he had an eye to God as his God. So, ang nakikita lang niya, siya ay kailangang magpuri sa Panginoon. Pangatlo po, he knelt down on his knee. So, siya ay nanalangin ng nakaluhod. Tayo po may kanya-kanyang posisyon kung paano tayo nananalangin. Pwedeng nakaupo, pwedeng nakatayo, pwedeng nakaluhod, o anuman yung posisyon ng paraan natin kapag tayo ay nananalangin. Lahat yon ay nakikita ng Panginoon. Pero dito makikita natin na si Daniel ay nanalangin ng nakaluhod.
Kneeling is a begging posture and we must all come to God as beggars. So yun yung pinakamagandang posisyon na ikaw ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. So yun yung ginawa ni Daniel. Amen? Amen. So, sabi doon, next is, he prayed with his window open towards Jerusalem. So bakit towards Jerusalem? That the sight of visible heaven might affect his heart with an awe of that God who dwells above the heavens, and remembering the place of sacrifice, even there was no sacrifice. So ito yung nakagawian nila na paraan ng pananalangin, na sila ay nakikita nila yung langit at sila ay nakaharap sa Jerusalem. At patuloy niya itong ginawa. Pwede naman niyang isara yung bintana para hindi siya makita, di ba? Para makapagtago siya, maitago niya na nananalangin siya. Pwede namang hindi siya makita nung mga kaaway niya. Pwede niyang isara yung buong bahay niya at saka siya manalangin. Pero hindi gano'n ang kanyang ginawa. Ginawa niya kung ano yung nakaugalian niyang gawin sa bawat araw. Amen? So, hindi siya natatakot kasi alam niya totoo yung kanyang Diyos. Amen? So, kung ano yung mga dati niyang ginagawa para sa Panginoon, ginawa pa rin niya. Kahit na nagdedelikado yung buhay niya. Amen? So, Jerusalem was the place which God had chosen to put His name there, and when the temple was dedicated. Solomon's prayer to God was that if His people should in the land of their enemies pray unto Him with their eye towards the land which He gave them. So, yun yung sinabi ni Haring Solomon na kung yung kanyang mga tao ay mananalangin at kung sila ay nasa lugar ng kaaway, sila ay mananalangin nang nakaharap sa Jerusalem. So, yun pa rin yung kanyang ginawa. Hindi siya nagtago. Ipinakita niya talaga na hindi siya kayang pigilin ng sinuman sa kanyang pananalangin. Amen? So, next is he prayed 3 times a day. So, si Daniel po busy, di ba? Kasi siya, administrator. Pero sabi dito, he prayed 3 times a day. So, kung paano nananalangin siya noon nung wala pang ibinababang utos, na 3 times a day, siguro umaga, tanghali, hapon, umuwi siya para manalangin. Kasi yun yung nakagawian niya eh. So, sa umaga, siguro bago siya magtrabaho, nananalangin siya. Then, magtatrabaho siya, papasok siya. Sa tanghali, lunch break, uuwi siya, mananalangin siya. Sa gabi, pagdating niya, mananalangin ulit siya. Bukod pa siguro yung panalangin na kasama niya yung pamilya niya. Amen? So, yun yung dahilan kung bakit meron siyang firm faith. Kasi palagi siyang nananalangin. Palagi siyang lumalapit sa trono ng Panginoon. Amen? So, yun yung makikita natin na yung konting pananalangin, okay yun. Pero dito, pinakita ni Daniel na mas maganda yung maraming panalangin. Amen? We also remember that Daniel was one of the governors, yet still he had time to pray. Sa kabila nung kanyang busy na mga ginagawa, sa kabila na busy siya dun sa kanyang trabaho, dun sa pinaglagyan sa kanya ng hari, nagagawa pa rin niya yung kanyang pananalangin. Hindi siya nawawala ng oras para sa Panginoon. Tayo po ba? Palagi po ba tayong may oras sa pananalangin? Amen. Hindi na natin ipinagpapalit yung pagsasaing muna bago sa pananalangin. O paglalaba muna bago sa pananalangin. O pagmomol muna bago sa pananalangin. Amen? Amen. So dito po, makikita natin na sa kabila ng mga maraming ginagawa ni Daniel, siya ay palaging merong oras sa pananalangin. Hindi siya natatakot anuman yung decree, ano yung nalagdaan ng hari. Basta ang alam niya, dapat unahin niya yung pagsamba sa Panginoon. Amen po. Gaano po ba tayo kadalas lumapit sa Panginoon?
kaya po ba nating ipagtanggol o kaya po ba natin na kapag meron tayong mga dinaraanan, kaya po ba nating magsumiksik sa harapan ng Panginoon? At yun po yung time na talagang pagka po meron tayong problema, no, talagang kakanda hagulgol tayo no, sa paglapit sa Panginoon. Pero dapat po hindi lang doon sa ganong sitwasyon, kundi anuman yung pagdaanan, ano bang challenges yung daanan natin, palagi po tayong lalapit sa Panginoon. Amen? So, though Daniel was a great man, he did not think it below him to thrice a day upon his knees before his Maker and to be his own chaplain. So, sa kabila po nung kanyang kalalagayan, yun pong pagiging mapagpakumbaba. Siya po ay lumuluhod sa harapan ng Panginoon. Bagaman siya ay nasa mataas na posisyon, hindi niya po yun ipinagmamalaki, kundi palagi po siyang lumuluhod sa harapan ng Panginoon. Ano man po ang marating natin, gaano man po kataas yung abuti natin, huwag po natin kaliligtaan na ang Panginoon lagi ay nandyan para sa atin. Isang panalangin lang. Amen? So, hindi po excuse yung ating mga ginagawa para hindi po tayo makalapit sa Panginoon. Amen? So, dito po makikita po natin na sa kabila nung success na meron si Daniel, sa kabila po na inilagay na siya dun sa mataas na posisyon, palagi pa rin po na inuuna niya ano yung gusto niyang gawin para sa Panginoon. So, ano man po yung ating maabot, ano man po yung ating pagdaanan, ano man po yung mga challenges sa buhay na ating haharapin, lagi lang po tayong lumuhod sa Panginoon. Amen po. Amen. Sampalakpak nga po sa Panginoon. Yan. Kahit po tayo busy, amen, lahat naman po tayo busy, di ba? Amen. Pero palagi po nating tandaan, ang Panginoon laging nandyan para sa atin. Will you be able to stand firm in your faith like Daniel? Amen? Will you be able to stand firm in your faith like Daniel? Sa kabila po nung mga pagtuligsa sa kanya, sa kabila po nung mga banta sa kanya, sa kabila po nung mga bagay na alam niya na pwedeng mangyari sa kanya, siya po ay nanatiling tapat sa Panginoon. Amen? So, yung katapatan niya po sa Panginoon ay hindi nabago. Amen? Hindi ito nabawasan. Amen? Amen po? So, kung meron po tayong mga pinagdadaanan ngayon at yun ay mga simpleng bagay lang, huwag po natin hayaan na makaapekto yon dun sa ating pananampalataya. Hayaan po natin na sa ating pagdulog sa Panginoon, palagi pong marinig ng Panginoon na anuman yung mga challenges na ating pagdaraanan, ang Panginoon palaging nandyan lang. Amen? So dito po makikita po natin doon sa mga susunod na mga talata na yung mga kalaban ni Daniel ay lumapit ulit sa hari. Sinabi nila, di ba? Sinabi nila, di po ba nag-utos kayo na walang mananalangin maliban sa inyo? Si Daniel po ay nakita namin na nananalangin. So, ang hari po ay nabagabag kasi mahal na po sa kanya si Daniel Pero wala po siyang magawa kasi natataka na po niya yung utos. Amen? So, sa kabila po ng mga bagay na ito, si Daniel ay hindi natinag dun sa kanyang pananampalataya. Bagaman po alam niya na siya ay ihuhulog dun sa kulungan ng mga leon. Siya po ay nanatiling tapat sa Panginoon. Amen po? Amen. So, alam po natin doon sa mga susunod na talata na si Daniel ay iniligtas ng anghel ng Panginoon nung siya ay itapon doon sa kulungan ng mga leon. Ganon kabuti ang Panginoon na kahit sa pinakapangit na sitwasyon ng ating buhay, nandyan siya, tutulungan niya tayo. Ang mundo pong ito ay katulad ng lion's den. Marami pong kaaway, maraming gustong sumagpang sa atin. Tayo po ay napapaligiran ng mga kaaway.
na hindi natin nakikita. Gawin po nating kalasag yung pananampalataya na katulad ng kay Daniel. Amen? Na panatilihin po natin na tayo ay matatag dun sa ating pananampalataya. Habang nandito po tayo sa magulong sanlibutan, meron po tayong daranasin na iba't ibang klase ng pagsubok. Wala po tayo sa lion's den, pero ang mundong ito ay katulad din nun. Manatili lang po tayong tapat, ang Diyos na ang bahala para sa atin. Amen po. So in conclusion po, God always honors faithful service. He may never promote you in the eyes of men. He sees everything you do for Him. He keeps perfect record and one day you will be rewarded accordingly. So, gumawa lang po tayo. Nakikita po ng Panginoon lahat ng ginagawa po natin. Alam po niya kung tayo ay tapat. Alam po niya na yun, kung ano yung lahat ng ating ginagawa. At hindi po yun nawawala ng halaga sa Panginoon. Balang araw, dun sa time na gusto niya tayong i-reward, i-reward niya po tayo. Kung mananatili lang po tayong tapat sa Panginoon.